Third year college pa lamang noon si Alexandra nang mabuntis ito ng boyfriend niyang si Hector. Kaya naman sa galit ng kanyang mga magulang ay pinalaya siya ng mga ito. Mataas ang pangarap sa kanya ng kanyang mga magulang, lalo na't siya na lamang ang inaasahan dahil ang dalawang ate nito ay may sarili na ring pamilya at ang bunso naman ay nasa elementary pa lamang. At dahil wala siyang mapupuntahan ay kila Hector na lamang siya tumuloy noong mga panahong iyon. At sinabi niyang siya ay nagdadalang tao. Kaagad namang naniwala si Hector dahil alam niyang siya lamang ang boyfriend nito. Dahil may kaya naman sa buhay sila Hector, ay nakabukod sila kaagad ng bahay sa loob lamang ng 1 taon nilang pagsasama. Hindi rin kasi maganda ang pakikitungo sa kanya ng mga magulang na babae ni Hector. Maging ang kapatid nitong babae na ubod ng arte at yabang. Nakahinga ng maluwag si Alexandra nang makabukod sila. Kasama nga nila ang anak nila sa bago nilang bahay. Medyo malayo-layo rin ito sa bahay ng mga magulang ni Hector. Kaya naman hindi siya mapapakialaman ng mga ito. Puwera na lamang kapag naiisipan ng mga ito na magpunta para dalawin ang anak nila ni Hector. Naiinis siya sa tuwing dinidiktahan siya ng mga bagay na dapat niyang gawin sa kanyang anak, kahit alam naman niya ang ginagawa niya. Pero kahit naiinis sa mga ito, ay hindi niya magawang sagot-sagutin o kontrahin ang mga ito dahil alam niyang magkakagulo lamang. Hapon na at hindi pa rin nakakapagsalang ng sinaing si Alexandra dahil hindi niya maibaba ang kanyang anak dahil may sakit ito at gusto ng bata ay lagi lamang itong nakakarga sa kanya. Naipa-check up naman na niya ang bata kanina at naresetahan na rin ng mga gamot. Ano ba naman yan, Alexa? Nasa bahay ka na nga lang maghapon pero hindi mo pa magawa ang mga dapat mong gawin dito sa bahay. Galing ako sa trabaho, pagod na pagod ako. Pasigaw na sambit ni Hector matapos nitong walang maabutang pagkain sa kusina. Pasensya ka na, Hector. Ayaw kasing magpababa ni Ellen eh. Hanggang ngayon ay may sakit pa rin kasi. Naipa-check up ko naman na at sabi ng doktor ay natuyuan daw ng pawis. Yan, pabaya ka kasing ina. Pabaya ka sa anak mo, Alexa. Kaya yan nagkakasakit eh. Teka lang naman, Hector. Hindi ko naman pinapabayaan ang anak natin. At mas lalong hindi ko kasalanan na nagkasakit siya. Sino ba namang ina ang gugustuhin may sakit ang anak niya? Sige nga, sigaw pabalik ni Alexa. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, ay nagbabago rin ang ugali ni Hector. Unti-unting nawawala ang dating Hector, na malambing at hindi masakit magsalita. Ang dami mong kuda. Magsaing ka na nga lang kung ayaw mong magutom. Ako na nga ang nagpapasok ng pera rito sa bahay. Kaya dapat naman ay nagagampanan mo ang gawain mo dito. Nagagampanan ko naman na. Nagkataon lang naman talaga na may sakit ang anak natin. Hindi na kumibo si Hector at padabog nang pumasok sa loob ng kwarto. Kaagad namang umiyak ng malakas ang anak nila dahil sa lakas ng pagsara ni Hector ng pintuan. Wala siyang pakialam kahit may sakit ang anak nila. Nang makapagsaing nga si Alexa ay naghain na siya. May dala na kasing lutong ulam sa Hector. Pagkatapos niyang makapaghain ay kaagad niyang tinungo sa kwarto ang kalipin. Nang makita siya nito ay nagulat pa si Hector at mabilis na ibinaba sa kama ang hawak na cellphone. Bakit ano yun? Malamig na boses nitong tanong. Tulog na si Ellen. Nakapaghain na rin ako. Tugon niya at iniwan na ulit sa kwarto si Hector. Ilang minuto pa ang lumipas bago sumunod ang kinakasama nito. Patapos na siyang kumain bago ito dumating. Oh, sino nung kasabay kong kakain yan? Patapos ka na? Alangan naman na isasabay ko pang kumain yung pusa. Inis na sabi nito at padabog na hinatak ang silya. Ang tagal mo kasi, kaya nauna na ako sa'yo. Baka magising si Ellen. Hindi na naman ako makakakain ng maayos. Tugon niya pero hindi na siya nito pinansin pa. Pwede ba, Alexa? Kahit nasa bahay ka lang, matuto ka namang mag-ayos ng sarili mo. Tignan mo nga ang itsura mo. Mapagkakamalan ka ng 3 ang anak. Isa pa lang yung si Ellen, pero ang itsura mo ay parang 3 na sila. Wala namang masama sa itsura ko Saka nasa bahay lang naman ako.
Hindi ko na kailangang pang magpaganda. Anong wala? Losyang ka na, Alexa. Mas okay nang magmukhang losyang. At least hindi ako nanlalala kay Hector. Napalunok naman si Hector sa sinabing iyon ni Alexa sa kanya. Sige na, tumigil ka na. At baka kung saan pa mapunta tong usapan na to. Kaya naman hindi na kumibo pa si Alexa at nagtungo na ito sa lababo upang maghugas ng kamay. At habang idinuduyan ng 6 na buwan nilang anak na sa Ellen, ay pinagmasdan niya sa Hector. Nangingilid ang mga luha niyang napayuko na lamang. Ibang-iba na talaga ito sa Hector na nakilala niya noon, ang Hector na minahal niya. Kagad na tumulo ang mga luha niya, pero maaga pa rin naman niya itong pinunasan. At nang matapos kumain si Hector, ay tumayo na ito upang maghugas ng kamay at hinayaan na lamang ang mga pinagkainan nila sa mesa. Bumalik na ito sa kwarto kaya naman si Alexa na lamang ang naglikpit ng mga pinagkainan. Parang katulong na lamang ang tingin sa kanya ng kinakasama. At hindi niya alam kung may balak pa ba siyang pakasalan ng lalaking ito. Muling pumatak ang mga luha sa mga mata niya nang maalala ang kasal na ipinangako sa kanya noong una pa lamang silang nagsasama. Nangako kasi ito noon sa kanya na pakakasalan muna siya nito bago sila bumukod ng bahay. Pero bigla na lamang nagbago ang plano at ang pangakong kasal ay tuluyan nang napako. Imbes na unahin ang kasal, ay inuna nga nila ang magpatayo ng bahay. Ayos lang naman iyon sa kanya para na rin makalayo sa pamilya ni Hector. Pero ngayon ay parang wala na siyang balak pa nitong pakasalan at ramdam rin niya ang panlalamig nito sa kanya. Kung dati ay active ito sa sex, pero ngayon ay inaabot ng 1 buwan bago siya nito galawin. Bagay na ipinagtataka ni Alexa. Hanggang sa lumipas pa ang ilang linggo, ay mas lalong lumalala si Hector. Isa siyang manager sa grocery store. Kahit maganda naman ang sweldo niya rito, ay kalahati lamang ang naiintrega niya kay Alexa. Bagay na madalas nilang pagtalunan. Lalo na ngayon na sobrang mahal ng bilihin. At hindi alam ni Alexa kung paano babudgetin ang pera na ibinigay sa kanya ni Hector. Hindi niya alam kung saan ba'y dinadala nito ang kalahati ng sweldo. At kung minsan ay madaling araw na ito kung umuwi at lasing na lasing pa. Kapag lasing ito ay ginugulo niya si Alexa at hinahanapan pa ng pera. Kaya naman sa sama ng loob ay napapaiyak na lamang ito at nag-uumpisa ng magsisi sa naging desisyon sa buhay. Binabalak na rin niyang iwan ito ngunit umaasa pa siyang magbabago ito at babalik sa dating ugali. Hanggat kaya niyang magtiis, ay magtitiis siya, alang-alang na lamang sa pamilya nila. At isa pa ay wala naman siyang mapupuntahan dahil itinakwil na siya ng kanyang mga magulang. Hanggang isang gabi habang mahimbing na natutulog si Alexa, ay dumating si Hector at lasing ito. Pagkapasok niya sa loob ng kwarto, ay kaagad niyang hinatak ang kumot ni Alexa at kaagad siyang pumatong dito. Sa inis ni Alexa, ay naitulak niya ito. Galit na galit namang tumayo si Hector at kaagad na biniga ang magkabilang panga ni Alexa sa pamamagitan lamang ng isang kamay. Ano ba? Nasasaktan ako. Hirap na hirap niyang sabi rito. Kaagad rin naman siyang binitawan nito pero masakit na salita ang narinig niya mula rito. Ang arte-arte mo Parang iisa lang. Akala mo naman maganda ka pa para mag-inarte dyan sa akin. Kaagad na tumulo ang mga luha niya sa sinabing iyon ni Hector. Nainsulto kasi ang pagkababae niya. Kung makapagsalita ito ay para lamang siya nitong mistress at hindi bilang live-in partner. Makatulog na nga lang. Galit na sabi pa nito at kumuha ng unan at doon sa sala natulog. Hindi na nakatulog muli si Alexa. Wala siyang ginawa kung hindi ang umiyak ng umiyak. Sising-sisi na siya na ibinigay niya ang sarili dito at nagbunga nga yun. Kaya ngayon, gustuin man niyang iwan si Hector ay hindi niya magawa pero biglang bumukas ang pinto makalipas lamang ng 1 oras. Bitbit muli ni Hector ang mga una na tumabi kay Alexa at niyakap ito. Sorry mahal hindi ko gustong saktan ka. At mas lalong hindi ko gustong saktan ang damdamin mo. Sorry na, huwag ka nang umiyak Pero hindi nagsasalita si Alexa. Parati na lang kasing ganoon ang ginagawa nito. Magbibitaw ng masasakit na salita, tapos hihingi ng tawad.
pero ulitin rin naman. Mahal mo pa ba ako, Hector? Tanong niya, kahit napabalikwas ng bangon si Hector. Oo naman. Ano ba namang klaseng tanong yan? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Kung mahal mo ako, Hector, hindi mo magagawang mambabae. Nagulat si Hector sa sinabi sa kanya ni Alexa. Anong mambababae? Bakit ako mambababae, Alexa? Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo, ha? Galit na tugon nito. Huwag ka nang magkiila pa, Hector. Nabasa ko ang conversation nyo ng babae mo. Kaya ako ang gusto mong patungan ngayon. Dahil ba hindi kanya pinagbigyan? Tumigil ka, Alexa. Hindi ko alam yung mga sinasabi mo. Pagpapalusot pa nito. Bumangon na rin naman si Alexa mula sa pagkakahiga at hinarap si Hector. Ngayon alam ko na kung bakit laging kulang ang binibigay mo sa akin. Kasi may kahati ako. May kahati na nga ako sa pera. May kahati pa kami ng anak ko sa pagmamahal at atensyon mo. Hector, kung mahal mo talaga kami ng anak mo, hindi mo gagawin ang bagay na ito sa amin. Aniya habang patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Inisip ko sana kung ano ang mararamdaman ko kapag nang babae ka. May kulang pa ba sa akin, Hector? Kaya ka naghanap ng iba? Oo, hindi na ako maganda kagaya noon. Kasi hindi na importante sa akin ngayon ang itsura ko. Kasi ang mas importante sa akin ay ang maasikaso ko kayo ng anak natin. Tapos ganito lang ang gagawin mo sa akin. Lagi mo pa akong iniinsulto. Okay lang sa akin kahit hindi mo na ako pakasalan. Pero huwag mo naman akong lokohin at pagmukhaing tanga. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Hector kay Alexa. Ngunit hindi nito pinansin ang paghingi niya ng tawad. Nakapagdesisyon na ako, Hector. Magsasama na lang tayo para sa anak natin. Pero hindi na natin pwedeng gawin ang ginagawa ng mag-asawa. Nakakadiri ka. Kung sa kanya ka masaya, sige doon ka na lang. Huwag mo namang gawin sa akin to, Alexa. Tapos na tayo, Hector. No, hindi ako papayag. Ang nasabi ko ay nasabi ko na. Isa pa, pagod na rin naman ako eh. Pagod na ako. Hanggang isang araw ay may masamang ibinalita sa Hector. Magsasara na raw ang grocery store. Kaya naman lahat sila ay mawawalan na ng trabaho. Nalulugi na pala ang grocery store na iyon dahil nalulong sa kasino ang owner ng sabing grocery store. Kaya naman nagdesisyon si Alexa na siya na ang magtatrabaho at si Hector na ang maiiwan sa bahay. Kumbaga ay magkakapalit na sila ng posisyon. Sinang-ayunan naman niyon ni Hector at iniisip niyang mas okay yon ang malaman ni Alexa na mahirap kumita ng pera. Nag-apply sa mall si Alexa at kaagad naman siyang natanggap at pinagsisimula na sa makalawa. Sa department store nga siya. At dahil sa mall nagtatrabaho ay kailangan presentable siya at laging naka-makeup. Samantalang si Hector naman ay nasa bahay. Nag-aalaga ng bata, naglilinis, naglalaba, namamalengke at siya na rin ang namamalansya. Hanggang sa iyak ng iyak sa Ellen, hindi niya alam ang gagawin niya. Hindi siya makapagtrabaho sa bahay dahil nga walang tigil ang bata sa pag-iyak. Naiinis na siya rito, lalo na't wala talaga siyang tiyagang mag-alaga ng bata. Ano ba? Hindi ka ba titigil ha? Sigaw niya sa anak habang idinuduyan niya ito. Iyak ka ng iyak. Manang-mana ka sa nanay mong maingay. Naugutom na rin siya pero hindi niya magawang kumain dahil nga sa anak niyang iyak ng iyak. Nakakainis. Ang hirap pala sa bahay. Babalik na lang ako sa pagtatrabaho kaysa sa maiwan sa bahay na to. Isa pa, trabaho ng babae to, hindi ng lalaki. So ngayon alam mo na kung gaano kahirap sa bahay, lalo na kapag may anak na inaalagaan. Saad na Alexa na hindi niya alam na nakauwi na pala. Akala mo kasi porket nasa bahay kaming mga nanay, ay masarap na ang buhay namin. Oh na, sige na. Tama ka na. At ako na ang mali. Maghahanap na ako ng trabaho. At kapag nakahanap na ako, ikaw na ulit dito sa bahay. Hindi, Hector. Magtatrabaho pa rin ako. Nakausap ko na ang pinsan ko. Kapag nakahanap ka na ng trabaho, ay siya na ang mag-aalaga sa anak natin. Mas okay yun. Dalawa na tayong kumikita. Saka ayoko nang umasa sa kakarampot na perang ibinibigay mo sa akin. Ang yabang mo na ngayong magsalita. Porke ba ikaw na ngayon ang nagpapasok ng pera?
Hindi ako mayabang, Hector. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sige na, ako lang bahala sa anak natin. Baka pupunta ka pa sa kirida mo. Alexa, hindi na pa talaga natin tumaayos ha? Wala na kami ni Pamela. So ganun na lang yon? Porket wala na kayo? Babalik ka na sa akin? Ano bang palagay mo sa akin? Laruan? Na kapag gusto mo nang ulit laruin, ay babalikan mo? Babalik ka rin sa akin, Alexa. Lalo na't sa isang bubong lang rin naman tayo nakatira. Asa ka pa? Minahal kita at pinaglingkuran. Pero anong ginawa mo? Sinayang mo ang lahat ng yon. Baka pwede pa nating mapag-usapan to. Lahat naman ng problema ay naayos, hindi ba? Please, give me another chance, Alexa. Magbabago na talaga ako, mahal. Sandaling napaisip si Alexa bago ito muling nagsalita. Hindi ko alam, Hector. Masyado na kasi akong napagod. Yun lamang ang nasabi ni Alexa at pumasok na nga ito sa kwarto. Kinabukasan, maraming bumibili sa department store nang bigla na lamang tumili ang kasama niyang sales lady. OMG, siya na ba yung sinasabing may-ari nitong mall? Kinikilig na tanong ng sales lady na si Rina. Tinatanaw rin naman ni Alexa ang tinutukoy ni Rina na may-ari ng mall na pinagtatrabahuan nila. Oy mga ateng, sinasahuran kayo rito para magtrabaho ha? At hindi para makapagkwentuhan lang. Maarating saad ng baklang supervisor. Sorry po Ma'am Trixie, naiintriga lang po kasi ako. Kung siya nga po ba yung owner? Hindi po ba't nasa Canada siya? Nakabalik na po pala siya ng Pilipinas? Oo, siya nga yun. Matagal na siyang nakabalik. Hindi lang talaga siyang pupunta rito. Dahil bukod kasi rito sa mall, ay may iba pa siyang mga businesses. Saka ito ang tatandaan nyo ha. Ayokong magpapakyut kay sa papa ko. Akin lang si Dave Gomez. Maarating saad ng bakla, kaya naman lihim na napangiwi si Rina. Nanlaki naman ang mga mata ni Alexa nang sabihin ng baklang supervisor ang kumpletong pangalan ng owner ng mall. Ano pong sabi niyo, sir? Dave Gomez? At muli niyang nilingon ang lalaking tinutukoy na may-ari. Hindi niya kasi ito mamukaan dahil nakatagilid ito at may kausap. Sa ganda kong to, tinawag mo talaga akong sir? Wala kang respeto ah. Oo, Dave Gomez nga. Bakit? Kilala mo ba? Ano po kasi? Parang pamilyar po sa akin ang pangalan niya. Tugon ni Alexa. Saka ito nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Maarte namang lumakad ang supervisor na si Troy. O mas kilala sa tawag na Trixie. Patungo ito sa kinaroroonan nila Dave Gomez. Nang lingunin ni Dave si Troy, ay nagip rin ng mga mata niya ang dalaga na nakatingin rin pala sa kanya. Kapwa sila nagulat nang makilala ang isa't isa at kaagad rin yumuko si Alexa at kunwari may naayos na mga damit. Miss, nagdadalawang isip naman si Alexa kung lilingunin ba niya iyon dahil alam niyang si Dave iyon. Oy Alexa, tinatawag ka ni Sir oh. Sad na Rina, kaya wala naman siyang nagawa kung hindi ang lingunin na lamang ang binata. Muli ngang nagtagpo ang mga mata nila. Alexa? OMG, magkakilala kayo sir? Takang tanong ni Rina. Magkakilala. Tugon ni Alexa. How are you Alexa? Hindi nakasagot si Alexa. Kumusta na nga ba siya mula nang iwan siya nito? Hindi niya alam kung ano ba ang isasagot niya. Bakit sa dinami-rami ng mall na mapapasukan ko? Bakit sa mall pa niya? Wika sa sarili ni Alexa. Okay lang po. Maikli niyang tugon sa binata. Nang bigla na lamang may ibinulong si Dave kay Troy. At nakita pa nga ni Alexa ang pagtango nito. Kaya naman nagtataka siya kung bakit kailangan pa ng mga ito na magbulungan. Saka lumapit ang baklang supervisor kay Alexa at sinabi nitong pwede na siyang mag-out at sumama kay Dave. Mahaba pa po ang oras ko. Bakit po ako mag-out ka agad? Sumunod ka na lang. Wala namang nagawa si Alexa kung hindi ang sundin ng utos ng kanilang supervisor. Marami lang tayong pag-uusapan. Coffee, gusto mo? Pag-aaya nito sa kanya. Tinango na lamang niya ito bilang pagtugon. Saka gusto niya rin itong makausap dahil napakarami niyang gustong itanong rito. Habang papalabas sila ng mall, ay hindi may iwasang mapatingin sa kanila ang mga tao, lalo na ang mga nakakilala kay Dave.
Nagpapahuli sa paglalakad si Alexa upang hindi sila magkasabay sa paglalakad. Ngunit nagulat na lamang siya nang huminto ito at hinintay siya. Kaya ang ginawa niya ay nauna na lamang siyang maglakad papalabas ng mall. Sa likod nga ng mall sila dumaan dahil doon nakapark ang sasakyan ni Dave. Huminto na siya sa paglalakad dahil hindi niya alam kung saan eksaktong nakaparada ang sasakyan nito. Nagulat na lamang siya nang hawakan siya nito sa braso at hinatak papunta sa sasakyan. Ipinagbukas pa siya nito ng pintuan at sinabi sa kanya na sumakay na siya. Wala naman siyang kibo na sumakay sa sasakyan nito at habang patungo sila ngayon sa coffee shop ay tahimik lamang si Alexa. Ganon rin naman itong si Dave. Mamaya na siya magtatanong pagdating nila sa coffee shop. Nang maka-order na ng kape, ay nahihiyang ininom ito ni Alexa. Mali ata na kape ang inumin namin. Dapat ata ay alak para may lakas ako ng loob na magtanong at manumbat sa kanya. Wika niya sa sarili habang nakikipagtitigan sa mga mata ni Dave. May asawa ka na ba? Tanong nito sa kanya. Dahilan upang hindi niya malunok ang kape na nasa bibig niya. Paglunok nga niya, saka lang siya nagsalita. Ikaw ba? May asawa ka na? Ikaw ang tinatanong ko. May asawa ka na ba? Pagbalik ni Dave ng tanong kay Alexa. Bahagyang tumaas ang kilay ni Alexa kasabay ng pangingilid ng mga luha niya. Why? What happened? Kilala mo si Hector, hindi ba? Oo naman. Bakit ko naman hindi makikilala ang matalik kong kaibigan? Tugon nito. Siya ang ama ng anak ko. Napalunok na lamang ang binata at pinilit ng umiti rito. That's good. Kayo rin pala ang nagkatuluyan. Masaya ako para sa inyo. Tumango naman si Alexa at hindi niya na napigilan ang mga luhang bigla na lamang pumatak sa kanyang mga mata. Kaya naman labis na nag-aalala sa kanya si Dave. May problema ba? Hindi ba maganda ang pagsasama niyo ni Hector? Tumingala naman si Alexa upang pigilan ang pagpatak muli ng kanyang mga luha. Ngunit kahit gaano niya ito pigilan, ay kusa pa rin itong tumutulo. Tell me Alexa, hindi mabubuting asawa sa Hector sa'yo? Hindi na mahalaga kung mabuti o masama ba siyang asawa. Labas ka na roon Dave, problema ko na to. Hindi na rin napigilan ni Dave na maiyak dahil nasasaktan siyang nakikitang umiiyak ngayon ang dating matalik na kaibigan na muntikan na niyang maging nobya. Iniwan mo ako Dave, iniwan mo ako, tapos ngayon ay tatanungin mo ako kung kumusta na ba ako? Kung mabuti o hindi ba mabuting asawa si Hector? Ikaw ang nagtulak sa akin kay Hector, kaya pala inireto mo siya sa akin noon kasi may balak kang iwan ako. Bakit mo pa sa akin inamin na mahal mo ko kung iiwan mo lang rin naman pala ako? Wala sana ako sa sitwasyon ko na to kung ipinaglaban mo lamang sana ang nararamdaman mo sa akin. I'm sorry. Sorry kung bigla na lamang kitang iniwan ng walang paalam. Mas mahirapan kasi akong umalis noon kapag nagpaalam pa ako. Pero ibinilin kita kay Hector, naalagaan at pakamahalin ka niya. Pero kung hindi ka masaya sa kanya, hiwalayin mo na siya. Sad na Dave at sandaling hinaplos ang mukha ni Alexa. Nabasa na ng mga luha. 2 buwan ko na rin pinutol ang relasyon namin ni Hector. Hindi kami kasal at nagsasama lang kami para sa anak namin. Mahal na mahal ko siya pero nakakapagod na rin kasi. Masama ba akong tao para paulit-ulit na masaktan? No, napakabuti mong tao Alexa. May mga tao lang talaga na walang pakialam sa nararamdaman natin. Exactly. Kasi ganoon ka Dave. Nung iniwan mo ako ng walang paalam, inisip mo man lang ba ang mararamdaman ko? Inisip mo man lang ba na masasaktan ako? Tanong na Alexa, habang sunod-sunod na umaagos ang mga luha sa mga mata. Pareho lang naman kayo. Hindi niyo iniisip kung makakasakit kayo. Sabay tayo ni Alexa at kinuha na nito ang kanyang bag at mabilis na lumabas ng coffee shop. Hindi naman hinayaan ni Dave na makalis ito nang hindi sila nagkakayos. Alam niyang masama ang loob sa kanya ng kaibigan kahit 5 taon na ang nakakalipas mula noong umalis ito. Walang pag-aalinlangang niyakap niya ito sa likuran kahit maraming mga taong nakakakita sa kanila. Sorry Alexa, patawarin mo sana ako. Sana pala noong bumalik ako ng Pilipinas ay hinanap kita kaagad. Pero naging abala na kasi ako sa pagnenegosyo.
Bitawan mo ako, Dave. Pakiusap. Bitawan mo ako. No, hindi kita bibitawan. Hanggat di mo sa akin sasabi na pinapatawad mo na ako. Inipon ni Alexa ang kanyang lakas upang makawala mula sa pagkakayakap sa kanya ni Dave. Hindi na tayo kagaya noon, Dave. Lalo na't malayong-malayo ka na sa Dave na kaibigan ko. Tignan mo nga ang itsura mo, oh. Napakayaman mo na. Samantalang ako, heto pa rin. Mas lalong naghirap. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil nabuntis ng maaga. Ituring mo ako bilang empleyado mo, hindi bilang kaibigan. At ituturing kita bilang amo ko lang. Saka itong pumara ng taxi at kaagad naman siyang nakasakay. Pero ang hindi niya alam ay lihim pala siyang sinusundan ni Dave hanggang sa makauwi na nga siya sa bahay nila ni Hector. Pag-uwi sa bahay ni Alexa ay nadatnan niyang nagiinuman sila Hector at ang dalawa nitong kainuman. Pare, misis mo? Sabay turo ng isang kainuman ni Hector. Galit na pumasok sa loob ng bahay si Alexa at tinagaw mula kay Hector ang anak nila. Ang kapal ng mukha mong magdala ng kainuman dito, Hector. At talagang in-expose mo pa talaga ang anak ko sa amoy ng alak at usok ng sigarilyo nyo? Hindi ka ba nag-iisip, ha? Sorry, nagkayayaan lang. Tugon nito. Dito pa talaga? Hinintay mo na lang sana na makauwi ako bago mo gawin ang lahat ng gusto mong gawin. Hindi yung nakikita ng bata ang mga ginagawa nyo. Paano kung magkasakit ang bata, ha? Sorry na nga, hindi ba? Ang yabang mo naman. Porkit ikaw nang tatrabaho. Hindi ako mayabang, Hector. Ang sinasabi ko lang naman, bakit kailangan yung mag-inuman dito sa bahay? Alam mong may inaalagaan kang bata. Paano kung nalasing ka? Paano sa Ellen? Iniisip mo ba ang ginagawa mo? Or may iniisip ka pa ba, Hector? Sigaw ni Alexa. Nabigla na lamang malakas na sampalang natamo niya mula rito. Pare! Sigaw ng dalawa dahil nabigla rin ang mga ito sa ginawa ni Hector kay Alexa. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Galit na sigaw nito. Dahil sa lakas ng sampal na iyon ni Hector, ay namula ang makinis at mapulang pisngi ni Alexa. Hindi na nakapagsalita pa si Alexa dahil masakit ang kanyang pisngi. Tapos buhat pa niya ang bata. Padabog na lumabas ng bahay si Hector kasama ang dalawa nitong kainuman. Habang si Alexa ay napaupo na lamang sa sahig habang umiiyak at yakap ang kanyang anak. Mama! Sambit ng batang 10 buwang gulang pa lamang. Okay lang si Mama, anak. Okay lang ako. Luha ang sabi niya sa anak. Nang bigla na lamang siyang makarinig ng malakas na kalabog mula sa labas at tila may nag-aaway. Kaya naman pinilit niyang tumayo at nagtungo sa labas at nakita niya sina Dave at Hector na nagsusuntukan. Dave! Hector! Sigaw niya at patakbong nagtungo sa mga ito. Ang dalawang lalaki naman ay sinusubukang umawat ngunit malakas talaga ang dalawa, kaya hindi nila ito maawat. Naglabas na rin ang kanilang mga kapitbahay at pinapanood ang nangyayari sa kanila ngayon. Wala kang karapatang pagbuhatan ng kamay si Alexa! Galit na sigaw ni Dave at malakas na suntok muli ang natamo ni Hector mula rito. Dumudugo na ang ibabang labi ni Hector. Pumagitna naman si Alexa sa dalawa, kaya hindi na nakaganti ng suntok si Hector. Wala kang pakialam sa aming dalawa. Buhay namin to. Away mag-asawa to. Saka bakit ka pa ba bumalik? Sigaw ni Hector. At susugod pa sana kay Dave. Asawa? Hindi kayo mag-asawa. Saka kahit asawa mo siya, wala ka rin karapatang saktan ng babaeng mahal ko. Kung alam ko lang na ganito ang sasapitin niya sa'yo, hindi na sana ako nagparaya. Ipinaglaban ko sana ang nararamdaman ko para sa kanya. Halos manginig ang buong kalamnan ni Alexa dahil sa kanyang narinig mula kay Dave. Wala kang kwentang kaibigan, Hector. At mas lalong wala kang kwentang partner. Nagawa mong saktan ng babaeng matagal ko nang iniingatan. Sunod-sunod na mga luha muli ang kumawala sa mga mata ni Alexandra. Hindi niya lubos maisip na ganoon pala ang nangyari. Nagparaya lamang pala si Dave dahil kaibigan niya si Hector at pareho silang mahalaga rito. Binabawi ko na siya sa'yo, sigaw ni Dave at hinawakan pa sa braso si Alexa. Walang sa'yo, Dave. Asawa at anak ko yan, kaya sa akin sila. Hindi kayo kasal. Paano mo tatawaging asawa si Alexa? At isa pa, tapos na kayo. Nagsasama na lamang kayo dahil sa anak nyo.
Nagkikita pala kayo? Mga taksil kayo. Ikaw ang taksil, Hector. Huwag mong ibalik sa akin ang salitang yan. Dahil ikaw ang sumira ng pamilya natin. Ikaw ang ng babae. Kami ni Dave ngayon lang kami nagkita. Dahil siya pala ang may-ari ng mall na pinagtatrabahuan ko. Hinatak na nga ni Dave si Alexa pasakay ng sasakyan. Akma na sanang pipigilan sila ni Hector, pero pinigilan na rin siya ng dalawang kainuman. Sinabi ng mga ito na hayaan na muna at baka lalo silang magkasakitan. Sinabi rin ng mga ito na hayaan na munang humupa ang mga galit nila bago niya bawiin ang mag-ina niya. Sa takot na rin ni Alexa na muli silang sakta ni Hector, ay sumama na nga siya kay Dave. Alam nilang safe silang mag-ina mula sa binata. Ganun pa man, kahit nakalayo na sila kay Hector, ay nanginginig pa rin siya sa takot. Huwag ka nang matakot pa, Alexa. Hindi ako papayag na muli ka pa niyang masaktan. Puprotektahan kita mula sa kanya. Kayo ng anak mo. Alam kong hindi titigil si Hector. Kung ako lang ay hahayaan ako noon. Pero may anak kami. At alam ko kukuhanin niya ang anak namin. Ayokong mangyari yun, Dave. Ayoko. Isa pa, hindi maganda ang ugali ng magulang niyang babae. Ayokong mapunta sa kanila ang anak ko. Ikaw ang ina, Alexa. Kahit anong mangyari, sa'yo mapupunta ang custody ng bata. Saka nandito ako para tulungan ka. Kung tutuusin, pwede mong sampahan ng kaso sa Hector dahil sa pananakit niya sa'yo. May batas para dyan, Alexa. Republic Act 9262 or Violence Against Women and Their Children, Act of 2004. Hindi na kailangang umabot pa sa sitwasyong gano'n, Dave. May pagkakamali rin naman siguro ako, kaya umabot kami sa ganitong sitwasyon. Pagkakamali? Wala kang pagkakamali. At kahit sabihin na nating may pagkakamali ka, wala siyang karapatan na saktan ka. Hayaan mo na, hindi na ako magsasampa ng kaso laban sa kanya. Ang gusto ko lang is mapunta sa akin ang custody ng anak namin. Gusto ko nang tuluyang makipaghiwalay sa kanya. Ayoko nang maging martir. Nakakapagod na. Nandito lang ako para sa'yo. Tutulungan kita sa lahat ng laban mo. Babawi ako sa'yo, Alexa. Babawi ako. Pangako yan. Sabay hawak niya sa kamay ni Alexa. Sa bahay nga niya sa Taguig, idinala ang mag-ina at doon safe na ang mga ito kay Hector. At dito niya na muna itatago ang mag-ina bago asikasuhin ang pag-file ng petisyon sa custody. Alam niyang manggugulo si Hector sa mall upang mapalabas sila, kaya naman inunahan niya na ito. Sinabi niya sa security guard ng mall at kay Troy na kapag nanggulo ito ay ipadampot kaagad. Alam rin niyang lalaban ito at ang pamilya ni Hector. Mabawi lamang ang mag-ina, pero handa siya sa bagay na yan. Marami siyang alam patungkol sa batas dahil marami siyang mga lawyer. Ipinahanda niya sa kanyang mga kasambahayang magiging kwarto nila Alexa at pagkatapos malinis ay pinagpahinga niya ang mga ito. Hindi na sila ulit pang nag-usap patungkol kay Hector dahil pareho na rin silang pagod. Nasa living room lamang siya habang nakaupo sa couch at malalim ang iniisip. Nagigilty rin siya sa nangyari kay Alexa. Kung hindi sana niya ito iniwan at kung hindi sana siya nag-aral sa Canada, ay baka ito ang naging girlfriend niya o baka pinakasalan niya na ito. Pero nangangako siya ngayon sa kanyang sarili na hindi niya naiiwan pang muli si Alexa. Gagawin niya ang lahat upang maging maayos ang buhay nito at hindi niya nahahayaan na masaktan pa ito ni Hector. Wala namang natanggap na tawag sa Dave mula sa mga security guard at pati na rin sa mga supervisor ng mall na may nanggugulo roon. Kaya naman nagtaka siya kung bakit nanahimik si Hector. Gayong alam naman nito na siya ang may-ari ng mall. Hanggang sa lumipas ang isang linggong pananahimik ni Hector, nakatanggap ng tawag si Alexa mula rito. Noong unang tumawag ito, ay natakot pa si Alexa na sagutin niyon. Sinenyasan lamang siya ni Dave na sagutin na upang magkausap na rin sila. Ayon kay Hector, ay gusto niyang makita ang mag-ina niya at para makausap na rin si Alexa. Pumayag naman si Alexa pero itinimbre sa mga pulis ni Dave ang pagkikita ng dalawa para na rin sa kaligtasan ng mga ito. Natatakot siyang sapilitang bawiin ng anak o hindi kaya'y saktan muli si Alexa. Nang makarating sa park kung saan magkikita sina Alexa at Hector, ay kagad na bumaba ng sasakyan si Alexa, pero naiwan si Ellen kay Dave. Naroon na si Hector at halatang kanina pa ito naghihintay.
Bago pa man tuluyang lumapit si Alexa sa dating kinakasama, ay nagpakawala pa ito ng malalim na buntong hininga. Hector? Pagtawag niya sa pangalan nito, kaya mabilis itong lumingon sa kanya. Nasaan si Ellen? Nasaan ang anak natin? Kalmado namang tanong ni Hector. Nasa kotse, na kay Dave. Tugon ni Alexa. Bakit ka nakipagkita sa akin? Gusto kong makita ang anak natin. Sambit naman ni Hector. Magpa-file ako ng petition for custody. Ani ni Alexa, na ikinalungkot naman ng mga mata nito. Kaagad siyang hinawakan ito sa braso at nakiusap na wag nang ituloy yon. Sa nakita ni Dave na pagkahawak ni Hector sa braso ni Alexa, ay kaagad itong bumaba ng sasakyan habang buhat ang bata. Please Alexa, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo namang ituloy yon. Sapat na sa akin na makikita ko pa ang anak ko at makakasama kahit papaano. Hindi na ako manggugulo sa iyo. Malaya ka nang gawin ang lahat. Pero sana naman ay huwag mong ipagkait sa akin ang anak natin. Ako pa rin naman ang papa niya at hindi ko kakayanin na pati siya ay hindi ko makakasama. Kung minahal at inalagaan mo lang sana ang pamilya mo, Hector, hindi sana mangyayari ito. Saad ni Dave, pagkalapit nito sa kanila. Kaagad namang lumapit si Hector sa anak niya na buhat-buhat ni Dave. Anak? Usal nito habang unti-unting namumuo ang luha sa mga mata. Miss na miss ka na ni Papa, anak. Mahal na mahal kita. Patawad kung nangyari to ngayon sa atin, ha? Kasalanan ni Papa ang lahat, anak. Pero ipinapangako ko sa'yo na magbabago na ako. Ayusin ko na ang buhay ko para maipagmalaki mo pa rin ako, anak, balang araw. Nagsisisi na si Papa. At tuluyan nang umagos ang mga luha sa mga mata ni Hector sa kanyang muka. Ganoon rin si Alexa. Sobra siyang nasasaktan ngayon sa nangyayari sa kanila. Hindi ito ang ginusto niya para sa anak niya. Ang magkawatak-watak sila. Pero buo na ang desisyon ni Alexa. Hindi na siya babalik pa kay Hector. Kahit ano pang matatamis na salita ang sabihin nito. Sapat na ang mga panahon na nakasama niya ito sa isang bubong. At sapat na ang pananakit nito sa kanya. Mahal na mahal niya ito. Pero hindi na niya kaya pang makisama pa sa lalaking nagawa siyang lokohin at pagbuhatan ng kamay. Nagkaroon sila ng kasunduan na pwede namang dalawin ni Hector ang anak nila pero limitado lamang at hindi siya papayag na bumisita ito ng lasing. Kung maging kayo man balang araw, hindi na ako hadlang pa. Noon pa man ay alam ko naman na mahal niyo ang isa't isa. Pero nakigulo lamang ako at pumasok ako sa buhay niyo. Umiiyak na sambit ni Hector. Mahal na mahal kita, Alexa. Sana'y mapatawad mo pa rin ako sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo noon. Bago sana matapos ang pag-uusap natin na to, pwede ba kitang mayakap? Tumulo naman kaagad ang mga luha sa mga mata ni Alexa at tumango na lamang ito. Niyakap naman siya ni Hector at paulit-ulit na humingi ito ng tawad sa kanya. Pinapalaya na kita, mahal ko. Huling sabi nito at humalik lamang sa anak nila at umalis na rin ito kaagad. Naiwan namang umiiyak si Alexa kaya naman kaagad siyang nilapitan ni Dave at pinaharap ito sa kanya upang yakapin. Totoo talaga ang kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. Sad ni Dave habang nakayakap kay Alexa at sa kabilang braso naman ito ay buhat si Ellen. Tinupad naman ni Hector ang pangako niya na hindi namang gugulo pa sa kanila. Sapat na sa kanya na nakikita ang mga ito. Minsan ay pinapahiram din nila sa Ellen at ibinabalik rin naman sa gabi. Wala na ring nagawa ang pamilya ni Hector sa ganong setup. Kahit naman kasi lumaban sila ay alam nilang matatalo rin sila, lalo na't hindi nila kaya ang pamilya ni Dave. Pansamantala munang walang trabaho si Alexa dahil siyang nag-aalaga sa anak nila ni Hector. Hindi naman pumapalya sa pagsusustento si Hector sa bata. Ganon din naman si Dave, na ibinibigay ang pangangailangan ng mag-ina. Kahit tanggihan ito ni Alexa, ay pinipili talaga niya. Kaya bilang pasasalamat, ay tumutulong si Alexa sa gawaing bahay, kahit pa nga may mga kasambahay na si Dave. Hindi rin pinilit ni Dave na pumasok agad sa buhay ni Alexa. Hihintayin niya na lamang na tuluyan itong makamove on, bago niya gawin ang balak at panliligaw rito. At buo na ang desisyon niyang pakasalin ito kapag naging sila na. Pero mukhang mapupurnada pa ata ang plano ni Dave
sa pagdating ni Isabel sa buhay nila. Si Isabel ang anak ng business partner ng mga magulang ni Dave. At noon pa man ay gusto na ng mga ito na silang dalawa ang magkatuluyan. Pero hindi ito gusto ni Dave. At ilang beses na rin niya itong iniwasan. Pero talagang makulit ang babae. At patuloy pa rin siya nitong inaakit. Kakauwi lang nito galing sa Amerika. At sa bahay nga ni Dave sa Taguig ito dumiretso. Naabutan niya sina Alexa sa bahay at nakita nito ang bata. Kaya naman laking gulat nito at kaagad na nilapitan si Alexa. "Hey, who are you?" Galit na tanong niya kay Alexa. "Po, Ping ka ba? Ang sabi ko, sino ka? Imposible naman asawa ka ni Dave." Hindi po. Kaibigan ko lang po si Dave. Nasa opisina siya ngayon. Sino po sila? Buti naman kung ganon. Ako lang naman si Isabel, ang girlfriend ni Dave. So dito kayo nakatira sa bahay ng boyfriend ko? Opo. Utal-utal na tugon ni Alexa. At tinignan ang kabuuan ng babae. Naubod ng ganda at sexy. Para itong model or beauty queen. May girlfriend po pala si Dave? Hindi kasi niya nabanggit sa akin. Ewan ko ba sa lalaking yon? Mas gusto ang low-key relationship? Nauuhaw ako. Pwede mo ba akong bigyan ng juice? Oo naman po. Tugon ni Alexa at kinarga ang anak. Maraming salamat. Saka nito inikot ang paningin sa loob ng bahay. Pagbalik nga ni Alexa sa salas kung saan naroon si Isabel, ay kaagad niyang iniabot ang juice ngunit sinabi nito na ayaw na pala niya ng juice. Tubig na lamang ang gusto niya. Sumunod naman si Alexa kahit naiinis sa babaeng iyon. Ayaw niya itong singalan at baka magkagulo lamang sila. Lalo na't inaakala niyang girlfriend nga talaga ito ni Dave at baka mapalayas silang mag-ina. Wala pa naman silang ibang matutuluyan. Nang makakuha ng tubig, ay kaagad na ulit siyang bumalik sa babaeng maldita. Anong oras ba kasi uwi ang boyfriend ko? Maarting tanong niya kay Alexa. Hindi kasi pare-pareho ang uwi niya, ma'am. Tawagan mo na lamang siya para malaman mo kung anong oras ang uwi. Tugon na Alexa. Sa tingin mo hindi ko yun ginawa. Ilang beses ko na siyang tinatawagan pero hindi siya sumasagot at ngayon ay nakapatay na ang phone niya. Baka naman po lowbat lang po, ma'am. Tugon ni Alexa. Pwede naman siyang mag-charge, hindi ba? Anong klaseng kaloob? Anong klaseng kabobohang rason yan? Sarkastikong tanong nito. At tinaasan pa ng kanang kilay si Alexa. Nginitian na lamang ito ni Alexa at hindi pinansin. Iniwan niya na rin ito mula sa salas at hinayaang mapag-isa roon. Umalis rin naman ang babae matapos nitong maghintay ng halos 5 oras at nagpaalam na sa kasambahay ni Dave na babalik na lamang ito bukas ng umaga. Pagdating nga ni Dave ay gabi na. Pinagpahinga na rin ni Alexa ang mga kasambahay at sinabi niyang siya na lamang ang bahala kapag dumating na si Dave. Ngunit nang makauwi si Dave, ay hindi niya ito pinapansin. Kapag makakasulubong niya, iniiwasan niya ito. Hanggang sa mahala tayo ni Dave, kaya naman tinanong na niya si Alexa. Parang kanina ko pa napapansin na ang tahimik mo. Ni hindi mo nga ako pinapansin eh. May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Dave. Wala akong problema. Baka ikaw magka-problema ka sa girlfriend mo. Tugon ni Alexa habang nakasimangot ito. Ha? Bakit naman ako magkakaproblema sa girlfriend ko? Wala naman ako nun. Itatanggi mo pa si Miss Isabel. Ewan ko ba sa inyong mga lalaki? Bakit kailangan yung itanggi yung mga girlfriend nyo? O kaya yung mga asawa nyo? Ang tagal kanyang hinintay rito. Hayo namuti na yung mga mata. Kakahintay sa'yo, kaya umuwi na lang siya. Natatawa naman si Dave sa sinabi ni Alexa. Naniwala ka naman talaga sa babaeng yon. She's not my girlfriend. I am single, Alexa. Kaya ka ba ganyan mula kanina nung dumating ako? Kasi iniisip mo na may girlfriend na ako? Malay ko ba? Yun ang pakilala niya eh. Ang taray-taray pa nga kanina. Akala mo ay amo ko siya. Hindi ko siya girlfriend. At hindi ko alam na nakauwi na pala siya ng Pilipinas. May manggugulo na naman sa akin. Ang kulit pa naman nun. Anas na Dave, sa kaumingan ng malalim. Bakit hindi mo siya magustuhan? Sobrang ganda naman niya. At ang ganda-ganda ng katawan. Pwede na ngang pang Miss Universe yun eh. Maganda lang ang panlabas na anyo nun. Pero yung ugali nun, nako, katapon-tapon. Pasensya ka na nga pala kung tinirayan ka niya. Kuno naman talaga yon.
Saka gusto ko lang naman na sabihin sa'yo na wala akong ibang nagugustuhan na minamahal kung hindi yung babaeng kausap ko ngayon at nagsiselos. Napatulala naman sa kanya si Alexa at nag-iwas rin ito ng tingin sa kanya. Paano mo naman mamahalin ng babaeng may anak na at dating may kinakasama? Lumapit naman si Dave kay Alexa at hinawakan ang mukha nito. Hindi mahalaga sa akin kung may anak ka na o dalaga ka pa. Ang importante sa akin is yung nararamdaman ko para sa'yo. Walang nagbago roon, Alexa. Kung gaano kita minahal noon, ganoon pa rin ngayon. At mas mahal pa nga kita ngayon eh. Sorry kung hindi kita pinaglaban noon ha. Sorry kung mas pinili ko ang magparaya. Maluwalo ang sambit nito. Napakagat naman ng ibabang labi si Alexa habang pinipigilang pumatak ang mga luwang namumuo sa kanyang mga mata. Hayaan mo akong patunayan sa'yo na mahal rin kita, Alexa, at handa akong maghintay hanggang sa maghilom na yung sugat sa puso mo. Hinawakan rin naman ni Alexa ang kamay ni Dave na nasa mukha nito. Mahal na mahal rin kita, Dave. Tugon ni Alexa na nagpangiti ng malapad kay Dave. Walang kabog-abog na hinalikan siya ni Dave kaya naman namilog ang mga mata niya sa labis na pagkabigla. Ito ang unang beses na naglapat ang kanilang mga labi. Pakaramdam ni Alexa ay nakuryente ang buo niyang katawan. Hindi na rin niya napigilan ang sarili at kumanti na rin ito ng halik. Kaya naman ang ginawa ni Dave ay binuwat siya at dinala sa kwarto. Mahimbing namang natutulog si Ellen kaya walang makakahadlang sa mga nais nilang gawin. Nagpatuloy sa pagalik sa kanya si Dave habang nakahiga sila ngayon sa kama. Masaya silang pinagsasaluhan ng labi sa isa't isa. Ngunit hindi isinuko ni Alexa ang sarili nito. Ayaw niyang maulit ang nangyari noon sa kanila ni Hector na may nangyari sa kanila at nabuntis siya pero hindi nagawang pakasalan. Kagad na bumangon si Alexa mula sa pagkakahiga sa kama ni Dave at nahihiya itong tinungo ang pinto upang makalabas. Hindi niya na nagawang lingunin pa ang binata na ngayon ay wala ng pang-itaas na suot. Dahil sa nangyaring iyon kila Dave at Alexa, ay pareho nga silang nagkailangan sa isa't isa, lalo na nang muntikan ng may mangyari sa kanila, kung hindi lamang pinigilan ni Alexa ang sarili. Papunta ngayon si Alexa sa garden upang doon sana paglaruin sa Ellen, nang marinig niyang may nag-uusap at nabosesan nga niya ang mga iyon. Sila Dave at Isabel ang magkausap, kaya naman napahinto na lamang siya sa paglalakad at pinakinggan ang pag-uusap ng dalawa. Hindi ito malinaw sa pandinig niya, pero batig niyang nagtatalo ang dalawa. Kaya naman mas lumapit pa siya at sinenyasan ang kanyang anak na huwag mag-ingay. Nakakaintindi naman ang bata, kaya hindi nga ito nag-ingay. At doon na nga naging klaro kay Alexa ang pinagtatalunan ng mga ito. Oh, really? Sa babaeng yun ka talaga nabaliw, Dave? Sa babaeng tira-tira ng best friend mo? Kaya pala sabi ko parang pamilyar sa akin ang pagmumukha niya. Kasi siya pala yung kababata mo. Galit na sigaw ni Isabel na nagpadurog sa puso ni Alexa. Wala kang karapatan na pagsabihan ng ganyan si Alexa. Mahal na mahal ko siya at hindi mahalaga sa akin ang nakaraan niya. Sigaw pabalik ni Dave. Bakit hindi na lang ako? Mas bagay tayo. Dalaga ako at binata ka naman. OMG Dave. Huwag mo namang sayangin ang buhay mo sa isang single mother na kagaya niyang si Alexa na yan. Bakit naman magiging sayang ang buhay ko sa babaeng mahal na mahal ko at handa kong pakasalan balang araw? Hindi sayang ang buhay ko sa kanya. Masayang ang buhay ko kung sa'yo ako mapupunta. Mas gusto ko na lamang tumandang binata kaysa pakasalan ka. Nang dahil doon, ay malakas na sampal ang natanggap niya mula sa palad ni Isabel na nagpabaling sa kanyang mukha. Ang sakit pong magsalita. Para kang hindi lalaki. Ang daming lalaking nagkakandara pa makuha lamang ako. Tapos ikaw ang tingin lang sa akin ay basura. Ang kapal ng mukha mo, Dave. I'm sorry, Isabel. Hindi ko gustong saktan ka sa pamamagitan ng mga salitang binitawan ko. Pero hindi ako papayag na insultuin mo si Alexa. Sa kauna pa lang ay alam mo naman na hindi talaga kita gusto. Na ang mga magulang lang natin ang gustong magpakasal tayo. Kaya please Isabel, tantanan mo na ako. Hayaan mo na akong maging masaya. Alam kong mahahanap mo rin ang lalaking masusuklihan niyang pagmamahal mo. Pero hindi kasi akong lalaking yun eh. Sad ni Dave. Habang inaaplos pa rin ang mukha niya na sinampal nito.
No, Dave. Akin ka lang. Atakma na nitong halikan si Dave, pero mabilis na nakaiwas si Dave sa mabanuksong babae. At dahil sa nakita at narinig ni Alexa, ay parang nabunutan siya ng tinik sa lalamunan at napatunayan niya sa kanyang sarili na mahal talaga siya ni Dave. Nang bigla na lamang magsalita si Ellen. Papa! Papa! Huli na para takpan ni Alexa ang bibig ng kanyang anak. Dahil narinig na iyon nila Dave at Isabel. Napapikit na lamang siya dahil naiiya siya ngayon. Dahil nakinig siya sa pagtatalo ng dalawa. Alexa, kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Dave nang makalapit sa mag-ina. Hindi naman nakasagot si Alexa dahil naunang magtanong si Isabel. Bakit tinawag na papa ng anak mo si Dave? Nagtatakang tanong ni Isabel. Huwag kang mag-alala, Miss Ganda. Kasi hindi anak ni Dave to. Papa lang talaga ang tawag niya sa lahat ng lalaking makikita niya. Ibalik mo na kasi yan sa totoo niyang papa para hindi siya nakikipapa. Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Maarting sabi ni Isabel. Mas okay kung pareho kayong bumalik para mawala na kayo sa landas namin ni Dave. Shut up, Isabel. Enough! Sigaw ni Dave. Ipagtatanggol mo na naman siya. Ay, miss, alam mo, hindi ako pumapatol sa baliw eh. Pero sana, huwag mong sagarin ang pasensya ko. Kung ayaw mong mamulay ang makinis mong muka. Hindi ako baliw, no? Galit na sigaw ni Alexa. Doon mo yan sabihin sa mental. Akmang susugurin ni Isabel si Alexa, pero maaga pitong napigilan ni Dave. Umalis ka na, Isabel, hanggat kaya pa kitang mapagpasensyahan. Sigaw ni Dave at binitawan na sa braso ang babae. Okay, fine. Makakarating lahat ito kay tita. Makakarating ang lahat ng mga pinagkagagawa niyo sa akin. Pero hindi naman natakot si Dave. Sinenyasan lamang niya si Isabel na ito ay umalis na. Saka alam naman na ng mga magulang niya na nasa kanya nakatira ang mag-ina. At pumayag naman ang mga ito. Lalo na't kilala rin naman nila si Alexa dahil magkababata nga silang dalawa. At nang makaalis nga si Isabel, ay kagad na hinarap ni Dave si Alexa. Pasensya ka na si inasal ni Isabel ha. Huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na manggulo pa siya sa akin. At kung narinig mo man ang lahat ng sinabi niya, hindi yun totoo. Totoo naman yung mga sinabi ni Miss Isabel. Natira-tira lang ako. Hindi naman talaga ako nararapat para sa'yo, Dave. Ang bagay sa'yo, yung mga kagaya niya, dalaga at walang anak. Maluwalo ang sambit ni Alexa. Shh! Don't say that. Mahal kita kahit may anak ka na. Kagaya nga ng sabi ko sa'yo, hindi mahalaga sa akin ang nakaraan mo. Kaya please lang, huwag mo nang malitin ang sarili mo. Walang mali sa pagiging ina, Alexa. Sad ni Dave at niyakap ang mag-ina. Hanggang sa naging magkasintahan na nga sila at wala na silang sinayang pang oras. Madalas ring bumibisita roon si Hector upang makita ang kanilang anak. Buhat nga ngayon ni Hector sa Ellen habang pinapakain niya ito ng tinapay. Alexa? Pagtawag niya kay Alexa habang abala ito sa pag-ayos ng mga binili ni Hector para sa anak nila. Bakit? Kamusta kayo ni Dave? Malungkot ang mga matang tanong nito. Okay naman kami ni Dave. Sa katunayan niya ay masaya kami at napag-uusapan na namin ang patungkol sa kasal. Eh ikaw, kamusta ka? Nag-propose na ba siya sa'yo? So engaged na pala kayo? Sabay tulo ng mga luha ni Hector. Pero mabilis din naman niya itong pinunasan at pinilit nang umiti sa dating kinakasama. Hindi pa naman, pero napag-usapan na namin. Kagaya ng kung saan ko raw gustong ikasal kami. Ganun lang. Tugon naman ni Alexa. Ngunit hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ni Hector. Alam mo bang sobra akong nagsisisi? Nung maghiwalay tayo, doon ko lahat na-realize na ang hirap pala kapag iniwan ka ng pamilya mo. Nagsisisi ako na sinayang kita. Kung hindi lang talaga ako naging saraulo noon at kung hindi lang sana kita niloko, baka masaya pa tayo ngayon at baka mag-asawa na tayo. Alam kong nasa akin ang pagkakamali. Pagkakamali na habang buhay kong pagsisisihan. Nang dahil kasi roon, ay nawala kayo sa buhay ko. Patawarin mo sana ako, Alexa. Patawad. At muli na ngang umagos ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Hinawakan naman ni Alexa ang balikat niya at sinabing napatawad niya na ito. Nagsunod-sunod ang pagbisita ni Hector at kung minsan ay naabutan pa niya si Dave. Wala namang problema yun kay Dave
Dahil alam naman niyang pumupunta lamang doon si Hector dahil sa bata. Paalis na siya nang lapitan siya ni Hector. Pwede ba kitang makausap? Kahit sandali lang, Dave? Sige, tungkol saan? Malapit na pala ang flight ko papuntang Hong Kong. 2 taon na rin akong mawawala. Ikaw na ang bahala sa anak ko habang wala ako. Aalis ka? Malungkot na tanong ni Dave. Oo doon ako magsisimula ulit. Siya nga pala. Madalas ding dadalaw si Mama rito para makita sa Ellen. Okay lang ba yun sa'yo? Oo naman. Bakit naman hindi? Pero alis ka ba talaga? Kailangan Doon ako ulit magsisimula. Tugon ni Hector. At napakagat pa ito sa ibabang labi. Salamat sa pagturing sa kanya na parang totoo mong anak. Maswerte si Alexa dahil nariyan ka para sa kanya. Para sa kanila ni Ellen. Deserve nila ang kagaya mo. Patawarin mo ko, diba? Sinayang ko yung tiwalang ibinigay mo sa akin noon. Nung nagparaya ka, sinulot ko yung babaeng mahal na mahal mo. Pero, sasaktan ko lang rin pala. Ang sama akong tao at ang sama akong partner. Walang ginawa si Alexa kung hindi ang mahalin ako. Intindihin at pakisamahan ako. Pero sinayang ko lang ang lahat ng iyon. Hindi ko siya pinahalagahan. Alam ko naman na mahal mo si Alexa, pare. Kaso nga lang nagbago ka Bagay na hindi mo dapat ginawa. Alam kong kahit hindi mo sabihin, alam kong nasasaktan ka ngayon. Pero wala na tayong magagawa pa, pare. Si Alexa na mismo ang nagdesisyon. Sana kahit ganito yung nangyari, sana maging magkaibigan pa rin tayo, Hector. Sad na Dave, kaya naman maigpit na yumakap sa kanya si Hector. Nakita yun ni Alexa, kaya naman napangiti na lamang siya, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Masaya siyang makitang nagkaayos na ang magkaibigan, kaya naman gumaan na rin ang nararamdaman niya. Nang makaalis na nga si Dave, ay sa kanya naman nagpaalam si Hector. Kagaya ni Dave, ay nakaramdam rin siya ng lungkot, pero wala naman siyang magagawa. Saka mas okay na rin iyon, upang makamove on na ng tuluyan si Hector sa kanya. Mag-iingat kayo palagi ng anak natin Tatawag ako madalas para makita at makausap si Ellen. Para naman kapag nagkita ulit kami, ay kilala niya pa ako. At alam niya ako ang papa niya. Hangad ko ang kaligayahan mo, Alexa. Kaligayahan na hindi ko naibigay sa'yo. Na nagsasama pa tayo. Emosyonal na wika ni Hector at tinapik-tapik ang balikat ni Alexa. Kailan na ang alis mo? Next week na. Tugon ni Hector. Saka nito ay nginiti ang mga labi. Pero hindi may tago sa mga mata niya ang lungkot na nararamdaman. Pasakit para sa kanya ang tuluyan na lumayo. Pero ito na lamang rin ang naiisip niyang paraan para hindi na gaanong masaktan pa dahil mahal pa rin niya si Alexa. Mag-iingat ka rin dun Alagaan mo ang sarili mo. Kahit wala na tayo, naging bahagi ka pa rin ng buhay ko. Saka pwede pa rin tayong maging magkaibigan. Isa pa, may anak tayo. Tatandaan ko yung mga silabi mo, Alexa. Salamat kasi kahit wala na tayo, ramdam kong nariyan ka pa rin para sa akin. Lumipas ang mga araw, ay nasa Hong Kong na nga si Hector at isa siyang empleyado sa malaking kumpanya roon. At kagaya ng pangako niya kay Alexa na madalas siyang tatawag upang makausap at makita ang kanyang anak, ay tinupad nga niya yon. Kaya naman updated din si Alexa sa nangyayari kay Hector sa Hong Kong. Alexa, may sasabihin ako sa'yo. Sad ni Hector habang magka-video call sila. Talaga? Ako rin may sasabihin sa'yo. Sige, ganito na lang. Sabay na lang tayong magsabi ng sasabihin natin sa isa't isa. Sad ni Hector. Okay, sige. 1, 2, 3. Pagbilang ni Alexa. Ikakasal na kami ni Dave. May girlfriend na ako. Pareho pa silang natigilan nang marinig ang sinabi ng isa't isa. Wow, I'm so happy for you, Hector. Taga Hong Kong rin ba siya? Oo, katrabaho ko siya. Pinay rin siya. Tugon ni Hector. Congrats sa inyo ni Dave Pareho na tayong masaya ngayon sa kanya-kanya nating buhay. Hangad ko ang kaligayahan yung dalawa ni Dave. Salamat, Hector. Sana'y makapunta ka sa kasal namin. Hindi na. Baka tumayo lang ako roon. At sabing, ihinto ang kasal. Natatawang tugon ni Hector. Mas okay nang wala ako sa araw ng kasal nyo. Nasasaktan lang ako. Sigurado yan. Kasi kahit wala na tayo, may pinagsamahan pa rin tayo
Sige. Saka baka wala pa rin ako sa Pilipinas kapag kinasal na kayo. Congrats sa inyo ha. Nang matapos nga silang mag-usap, ay nakaramdam din ng lungkot si Alexa. Kung kailan kasi naghiwalay na sila, ay saka naging mabuti ang pakikitungo ni Hector sa kanya. Ang hindi alam ni Alexa ay may sorpresa sa kanya si Dave. Nakatanggap siya ng tawag mula rito at sinabing siya na ang bahala sa dadating na mga bisita. Tinanong pa niya kung sino ang mga bisita. Ngunit pinagbabaan na siya nito ng cellphone at hindi nga nagtagal ay may nag-doorbell. Pagkatapos nga ay pinagbuksan niyo ng security guard at laking gulat na lamang niya nang mamukhaan ang mga bisita niya. Mama? Papa? Maluwalo ang sigaw niya at iniwan na muna si Ellen at patakbong sumalubong sa mga magulang. Baigpit siyang yumakap sa kanyang ina at pati na rin sa kanyang ama na luhaan din ng mga mata. Paulit-ulit na humingi ng tawad ang mga ito sa kanya dahil itinakwil siya ng mga ito noong nagbubuntis siya kay Ellen. Ang buong akala niya ay hindi na siya mapapatawad ng mga ito. Pero narito sila ngayon sa harapan niya. Patawarin niyo kami anak. Paulit-ulit na sambit ng kanyang ina at paulit-ulit rin siyang niyakap. Nagkamali kami. Naging masama kaming mga magulang. Hindi namin inisip na kailangan mo kami. Mas inintindi namin yung sama ng loob namin sa'yo. Okay na po yun. Saka tapos na po yun. Ang importante po is narito po kayo ni Papa. Ang saya-saya ko po talaga. Ayun po ang apo nyo oh. Magdadalawang taon na po siya. Sabay turo niya sa kanyang anak na abala sa paglalaro. Pinuntahan naman nila ang bata at kaagad na binuhat ito ng ina ni Alexa. Pero dahil hindi sila kilala nito, ay umiyak ito at pinilit kumawala mula sa pagkakabuhat. Anak, sila ang lola't lola mo. Mama at papa ko sila. Huwag kang matakot sa kanila. At nang sabihin nga yun ni Alexa, ay saka lamang ito uminto sa pag-iyak. Siya nga pala anak, si Dave ang nagpunta sa amin sa bahay at sinabi niyang nasa poder niya kayo. Siya rin ang nagsabi ng lahat-lahat. Patawarin mo kami anak ha. Wala kami sa tabi mo noong mga panahon na hihirapan ka. Naman, sabi ko naman po diba, ang paghingi po ng tawad tapos na po yun. Saka okay naman na po kami ni Hector. Mas naging okay po kami nung naghiwalay kami. Akala ko po talaga kung sino lang ang bisita na sinasabi sa akin ni Dave. Pero kayo po pala. Nang maayos na nga ang lahat para sa kasal nila Dave at Alexa, ay kaagad na nga silang nagpakasal. Sa Tagaytay nila napiling magpakasal dahil may rest house din doon ang pamilya ni Dave. Saka nangako si Dave sa kanyang sarili na ang babaeng papakasalan niya ay doon niya unang dadalhin. Doon na nga lang din sila ng honeymoon. At habang nasa honeymoon, ay nasa pangangalaga naman ang mga magulang ni Alexa sa Ellen. Mahal, maraming salamat sa pagtitiwala sa akin ha. Alam kong nasaktan ka noon at nagkaroon ng trust issue. Pero pinakasalan mo pa rin ako. Pangakong hindi kita sasaktan mahal. Ipaparamdam ko sa iyo araw-araw kung gaano kita kamahal. Saad ni Dave habang magkatabi sila ngayon sa kama. Salamat rin sa pagmamahal at sa pag-aalaga mo sa amin ni Ellen. Sa panahon ngayon, mahirap nang humanap ng lalaking handang mahalin rin ang anak ng mapapangasawa nila. Kaya napakaswerte ko sa iyo mahal. Pangako ko rin na mamahalin at pagsisilbihan kita habang buhay. Kahit paputi na ang mga buhok natin, kahit wala na tayong mga ngipin at mahina na ang mga tuhod, ikaw at ikaw pa rin ang mamahalin ko. Malambing na sambit ni Alexa. Pagkatapos nga, ay inangkin na ni Dave ang mga labi niya. At sa bawat halik ni Dave, ay tumutugon siya. Ipinasok na rin ni Dave ang kamay nito sa loob ng suot niyang sando at gumapang ang kamay nito patungo sa kanyang dibdib. At kung saan-saang parte pa niya dumapo ang mabilis nitong mga kamay. Napapaliyad na lamang si Alexa sa bawat paglapat ng mga labi ni Dave sa kanyang balat. Mula sa kanyang labi pababa sa kanyang leeg, patungo sa kanyang collarbone at balikat. Hanggang sa pababa na ng pababa ang halik nito sa kanyang tiyan at huminto lamang ito upang hubarin ang pang-ibabang suot niya hanggang sa maalis na nito ang lahat ng kanyang saplot. Sandali itong pinagmasdan ni Dave at malayang-malaya siyang makita ang kabuuan ng asawa. At ipinagpatuloy nga nito ang pagalik sa mga labi ni Alexa. Maya-maya nga lang ay ito naman ang nagubad
hanggang sa tumambad na rin sa mga mata ni Alexa ang hubad na katawan nito na ngayon niya lamang nakita. Dahil kahit sa isang bahay lamang sila nakatira, ay walang nangyayari sa kanila dahil nakabukod ng kwarto ang mag-ina at ayaw niyang galawin ito hanggat hindi sila na ikakasal. Iginagalang pa rin niya si Alexa kahit na may anak na ito at alam niyang hindi sex ang sukatan para masabing nagmamahalan lang talaga kayo. Makalipas lang ang 10 buwan bilang mag-asawa ay nagbuntis na nga itong si Alexa. Kaya naman napakasaya ni Dave dahil sa wakas ay tatay na talaga siya. Nang malaman niyang buntis na si Alexa ay todo alaga siya sa kanyang misis. Sinasamahan niya rin ito sa mga check-ups nito at pinibili ang lahat ng gustong kainin ni Alexa. Hanggang sa mga anak na nga si Alexa at lalaki naman ang naging anak nila ni Dave na pinangalanan nilang David, ang susunod na tagapagmana ng mall. Nabalitaan din nila na ikinasal na si Hector sa nasabing girlfriend nito. Pero kahit ganoon, ay hindi huminto si Hector sa pagbibigay ng sustento sa anak nila ni Alexa. Pareho na silang masaya ngayon sa kani-kanilang buhay at wala nang balak na bumalik pa ng Hong Kong si Hector. Dito na lamang siya magpapatayo ng sariling negosyo. Samantalang si Alexa naman ay nagpatuloy sa pag-aaral hanggang sa nakagraduate na ito. At naging katuwang nga siya ni Dave sa negosyo nila. Minsan nga ay nagkakasama-sama silang 4. Walang selosan, walang inggitan. Masaya sila sa buhay na tinatahak nila ngayon, lalo na't may sarili-sarili na silang pamilya. Buntis na rin ang napangasawa ni Hector at malapit na rin itong mga anak. Naging kaibigan nga rin ni Alexa ang asawa ni Hector na si Leah. Mabait din kasi ito at magaling makasama. Kaya naman mabilis itong nakagaanan ng loob ni Alexa. Nagkaroon na rin ng asawang apam si Isabel, kaya naman tuluyan na itong hindi nang gulo sa buhay ni Alexa at Dave. Humingi na rin ito ng tawad sa mag-asawa sa panggugulo niya noon at sinabing masaya ito ngayon para sa kanila.